Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Okay? Thank you. So, first card ni Virgo, we have Five of Wands. This is conflict. Pwedeng meron kayong conflict with another person or a group of people. Pwedeng ganun, depende sa inyong sitwasyon. Kaya maaari kailangan mong depensahan ang inyong sarili from them or from that specific na tao. Siguro ganun, no? Kung maaari din na meron kayong hindi, ano mo yun, you are not agreeing on something. Kaya may maaaring nagkaroon ng diskusyon, no? Pwedeng gano'n. Pwedeng work situation, no? Or pwedeng sa isang kaibigan or isang kapamilya, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, pwedeng gano'n ang ganap, no? Kung sa trabaho ito, pwedeng hindi kayo nag-agree on an opinion or maaaring hindi kayo or pwedeng nagko-compete kayo, 'di ba? Nagko-compete kayo sa attention ng boss ninyo, nagko-compete kayo regarding proposal, maaaring nagko-compete kayo sa isang promotion or sa isang posisyon, 'di ba? Na ina-applyan ninyo. So, pwedeng gano'n ang ganap, 'no? Kaya medyo, alam mo 'yun, may iringan, merong selosan, 'di ba? Pwedeng gano'n. We have the Knight of Pentacles. Ayan. So, Knight of Pentacles is about prosperity, So, there is an opportunity para na maging prosperous ka. There is an opportunity para na magkaroon ka ng maging beneficial para sa'yo yung, alam mo yun, mga sitwasyon. And also, there is an investment dito na po pwedeng i-offer sa'yo. Maaaring meron ditong investment na pwedeng papasukin kayo sa ngayon, ano. So baka merong offer sa inyo rito, merong magpi-pitch in sa inyo, 'di ba, ng kung ano man ang kung saan kayo puwedeng mag-invest, maglahok ng inyong pera, to grow your money, yung gano'n, 'no. We also have the Five of Cups. May lungkot, ano, may lungkot, maaaring may nawala sa'yo or maaaring merong pupuwedeng ikaw yung umalis dito or pupuwedeng ikaw yung iniwanan, 'no. So, depende 'yan sa inyong sitwasyon, ano. Maaaring yung nang-iwan sa'yo rito could be, pupuwedeng merong separation or merong nang-iwan sa'yo kasi namatay na, 'no. May gano'n ako napi-pick up dito for some of you. Maybe you have lost someone you love, you know. Yung gano'n. Kaya yung loss na 'to is loss in death, Puwedeng puwedeng mahal mo sa buhay, someone na mahalaga sa buhay mo, maaaring, nag-pass on na on the other side. Kaya sobrang lungkot ang nararamdaman ninyo. Parang hindi pa ninyo matanggap hanggang ngayon, ano? Puwedeng gano'n. But gano'n talaga ang buhay, 'di ba? Let's always remember na people come and go. We can't expect that everyone stays sa buhay natin, ano? May mga kasi lahat naman ng nangyayari sa buhay natin may rason. There's a valid reason for everything, 'di ba? There's a purpose sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. And sometimes hindi natin maintindihan, pero one day God will show you why, Kailangan lang natin na kung ano talaga ang nangyayari sa ngayon, yun ang pagtuunan natin ng pansin, yun ang tignan natin, yung gano'n. Kasi we really can't control, 'di ba? There are so many things that we can control. Kaya kailangan natin na kailangan natin na um, kailangan natin na pag-isipan lahat, 'di ba? At saka yun, you will recover, you will recover. For those of you, no, na merong ganitong sitwasyon, you will recover kasi lahat naman, 'di ba, nagbabago. At saka yung mga ganyan, 'di ba, sa una talaga, 'di ba, mahirap.
But, as the day go by, 'di ba, lalo-lalo na kapag may acceptance ka na, then magsisimula na 'yun doon. Kapag tanggap mo na ang nangyari, kapag tanggap mo na, naintindihan mo na ang lahat 'no, na talagang sadyang gano'n ang buhay, 'di ba, then you will be able now to start, healing, 'di ba? But 'yun nga, kailangan lang din na maging pasensyoso at pasensyosa kayo sa sarili ninyo kasi everything is a process, 'di ba? Everything goes through a process, kaya gano'n. So yun, we have the Nine of Swords. At yung Nine of Swords na to, this is stress, this is worry, 'di ba? Maaaring yung iba sa inyo overthink, overanalyze. So that could be related to this, no? Five of Cups. Baka yung sitwasyon dito, yung loss na 'to, maaaring yun ang talagang nagpapagising din 'no, sa ano ninyo, sa pagtulog ninyo 'no. Like in the middle of the night, maaaring ang iba sa inyo nagigising or pupuwedeng hirap na hirap kayong makatulog kasi nga sa kakaisip 'no, pupuwedeng gano'n ang ganap diyan. So sana, 'di ba, sana dumating na yung point na mawala na yung worry ninyo, mawala na yung mapawi na yung lungkot ninyo and, pinagdadasal din 'yan ano, pinagdadasal. Kailangan din ninyo na ipagdasal din para matulungan kayo ni God, matulungan kayo ni Holy Spirit, 'di ba, na maging magaan ang inyong sitwasyon. At kung ano man itong maaaring meron pang ibang mga bagay 'no, ang nagpapa-stress sa iyo. No, this could be a different scenario, 'di ba, for others of you na naba-bother kayo. So, hingi ka ng tulong, okey? Ipagdasal mo 'yan at saka if you feel like kailangan mo na makakausap, 'di ba, reach out to someone ano, na alam mong makakatulong sa'yo, okey? Para gumaan-gaan ang iyong pakiramdam. So, we have ask for help, ayan na nga, hingi ka ng tulong. 'Di ba? Hingi ka ng tulong, hingi ka unang-una tawagin mo yung mga angels mo, 'di ba? Yung guardian angels natin laging nandiya diyan para sa atin. Always ask for, their help, okay. They can, help you by giving you signs, symbols na makakagabay sa'yo, 'di ba? Matutulungan ka niya sa kahit anuman ang kailangan mo, okay. So, what else? We have shine from within. So, for some of you, it's time to shine. It's time na ipakilala mo na yung sarili mo, ilabas mo na yung tunay mong pagkatao, 'di ba? Tanggapin mo na din yung tunay na ikaw, 'di ba? Kasi may mga tao, may mga iba sa atin ano, na hindi hindi tinatanggap 'no, yung tunay mong pagkatao kasi maybe, ah, let's say nahihiya 'no, may something na kinakahiya, may something na hindi siya confident about himself or herself, 'di ba? So, maaaring ang iba sa inyo may gano'n. But yeah, ngayon inaanyayahan kayo na it's time for you to shine. It's time for you to share kung ano din ang meron kayo. Tsaka yung tunay mong pagkatao, 'di ba? Kung hindi pa 'yan ang pinapakilala mo sa iba, 'di ba? Maging matatag, maging matapang ka na ipakita yung tunay mong kulay, yung tunay na ikaw, 'di ba? Kasi you never know 'no, sa pagpapakilala mo ng tunay mong pagkatao, baka maraming ma-inspire sa'yo. Mas maraming matulungan mong ma-motivate, 'di ba, na gawin din ang same thing, 'di ba? So, what else? We have wisdom. Yan, you are a person of wisdom, Virgo. Ang dami mo nang alam sa buhay, eh. Ang dami mo ng lessons na natutunan sa buhay. You're a person of wisdom, and aside from that, you're seasoned in life, no, in terms of life experiences. Kasi ang dami mo ng pinagdaanan sa buhay mo na napagtagumpayan mong lahat yan. 'Di ba? You have come to this point, no, na kumbaga hasang-hasa ka na, 'di ba, sa hamon ng buhay. Kasi marami ka ng pinagdaanan, mahirap na sitwasyon, but you managed to survive. You managed to surpass, no, mga problema. Kaya kung ano man ang sitwasyon mo ngayon na let's say, kung ano man 'tong pinoproblema mo dito, gamitin mo yung alam mo, gamitin mo yung mga lessons na natutunan mo in the past. I-apply mo yan sa iyong sitwasyon sa ngayon. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.